Iausap sa inyo dyan. Usap-usapan ngayon, ilang araw pa lang ang nakakalipas sa internet si Gloria Diaz sa kanyang panayam sa isang interview kung saan naninindigan ito na para sa totoong mga babae lang dapat ang Miss Universe. Sabi nga dito sa pep.ph, hindi nagbabago ang pananaw ng first Filipino Miss Universe na si Gloria Diaz sa mga kababaihan lamang ang dapat sumali sa patimpalak na kanyang sinalihan at pinalanunan noong 1969. At syempre, punta natin mismo dito sa pep.ph. Yung caption niya dito, ganun din, Gloria Diaz nanindigang para sa mga totoong babae lang dapat ang Miss Universe. Sabi dito, hindi nagbabago ang pananaw ng first Filipino Miss Universe na si Gloria Diaz sa mga kababaihan lamang ang dapat sumali sa patimpalak na kanyang sinalihan at pinalanunan noong 1969. Si Gloria Diaz at ang kanyang anak na si Isabel Daza ang mga panauhin sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes ng hapon, Pebrero 27, 2024. Napag-usapan nila ng host na si Boy Abunda ang inclusivity sa bagong patakaran ng Miss Universe Organization tungkol sa mga nagnanais lumahok. Pahayag ni Gloria, basically, in ordinary words, kailangan transvestite, kailangan may Miss Transvestite Universe, Tomboy, Miss Tomboy Universe, bakla, transgender, whatever, lahat ng politically correct kanya-kanya. So parang naka-quote lang yan dito, no? At syempre hindi tayo para magbasa this full video, kundi papanoorin natin yung eksaktong mga sinabi nila dito sa video na to. So ayan yun, play natin. Very controversial topic, and this is probably a very unpopular opinion, but I agree when what my mom said before. You know, if it's Miss Universe and they're, I guess, including everybody, then it should just be Universe, right? I guess there was some sort of you can join. Yeah. No, there was some Pag sort sinabi of mo, Glory, I will. Join. there was some sort Okay. of kind of like barrier, but of course inclusivity and equality, I'm all for that. Okay. I like what Caitlyn Jenner said before. She said that people mistake fighting for equality and fighting for fairness to be the same thing. Okay. So if you have, let's say, transgenders in sport, it's not necessarily fair, is it? Yeah, I got into that debate because of the biological makeup Basically, of athletes. Yes. in ordinary word, kailangan transvestites, kailangan may Miss Transvestite Universe, tomboy, Miss Tomboy Universe, bakla, Transgender, lesbian. transgender, Okay. whatever, lahat ng politically correct, kanya-kanya. Sa Miss Universe, dapat Miss Universe, pero iba na talaga ngayon. Kasi ngayon, let's say, join ka isang beses, medyo natalo ka, makikita mong ilong mo, medyo sige, gawin mong maayos. Malitang boobs, taasan mong boobs. So do you like that, I Glory? think, ako, open ako for other people, but not for me, not for my daughter. Sabi ko nga kay Belle noon, Belle, if pag mag-join ka ng Miss Universe, akong bala sa'yo. Pag natalo ka, iskandalong ko silang lahat. That's the reason hindi nag-join to. Mom, I know you'll do that. I think during her time, 1969, everybody really joined for their beauty and not an altered appearance, I guess, right? So it was... No, and it was not too financially motivated. Yes, it wasn't Kasi necessarily Standards of commercial. beauty were different. Yes, the And standards of hindi beauty... masyadong, most of the people that joined were between 18 till about 23. Pag 23 years old ka na, they'll introduce you, the oldest candidate at 23-year-old. Sinasabi yun? Oo, ganun sila mag-introduce. Ngayon, hindi na. Ngayon, 20. But you know what I can't forget also about your badge? The way you guys walk. It was different. Yeah, simple lang. Simple, hindi di ba? Yeah. I guess also times have changed and things have evolved, That's which is good. Yun nga mga tol, ayun yung panayam nila doon sa particular na question o topic nila about doon sa pagsali ng mga transgender o trans women sa Miss Universe. At kung titignan nga natin mga tol, no, ay makikita ninyo kahit dito sa missuniverse.com ay sinasabi who we are o ano ba itong organisasyon na ito. Sabi dito, the Miss Universe Organization o MUO is a global inclusive organization that celebrates all cultures, backgrounds, and religions. We create and provide a safe space for women to share their stories and drive impact personally, professionally, and philanthropically. The women who participate in this international platform serve as inspirational leaders and role models to their communities and fans around the world. So makikita natin binanggit dito yung bagay na we create and provide a safe space for women. So it is originally created for women, not for
for trans women, transgender, or anyone na parte ng iba pang gender class sa panahon ngayon, no? Ang tanong, bakit pinagpipilitan ng ilan sa mga transgender na pasukin ang Miss Universe? Bakit kailangang makipagkumpetensya ng mga tunay na babae sa mga transgender? Magiging patas ba ito para sa dalawang kategorya ng naturang orientasyon? Whether yan ay psychologically, biologically, o kahit sa anong pamang orientasyon nga, ito ba'y magiging patas? Hindi ba po pwedeng magkaroon ng kanya-kanya silang patimpalak, kompetisyon para sa kanilang mga sari-sariling orientasyon? So, iyan ay ilan sa mga bagay o katanungan na pwede nating isipin na bakit sa mga nakalipas na mga panahon, no, kagaya nga nito in 2012 daw, the Miss Universe pageant allowed trans contestant to compete. Bakit kaya inaalaw or bakit kaya pilit na pinaghahalo ang dalawang klase na dalawang kategorya na dapat makikita natin magkaibang bagay? So kung papalawakan lang natin yung isip natin, no, bakit may ganong bagay, no, parang merong nasusukol na sasakal na parte kapag hindi nila nagagawa yung sa tingin nila ay pabor sa kanilang mga pananaw. At kung ikaw ay parte ng LGBTQ community o isa ka sa mga trans, naniniwala tayo hindi lahat ganyan yung isip, 'di ba? Hindi naman lahat gustong pumasok sa bagay na yan, pero bakit umaabot sa extreme na kalagayan o pumapasok o nagkakaroon ng ganitong klaseng mga kontrobersyal na usapin? Talaga bang ito ay larawan na community na siyang nagsasabi na ito'y para sa karapatang pangtao, gayong lalabas na ito'y tumatapak, ito ay madodominate ang isang grupo o isang klase o parte ng sangkatauhan. Ayan yung binabanggit natin ay yung sa mga kababaihan, di ba? Sabi nga, pag binasa natin sa internet yung mga article, makikita natin yung labanan na pagka ang kabilang kalaban ay biologically mga babae talaga at ang kalaban nila ay hindi talaga, diba, naging trans, o paano ba natin ilalarawan yun? Basta sila ay hindi biologically babae, kaya nga tinatawag na trans women, ay merong nangyayari na unfair competition dito. Physically, sa history nila ay merong pinagkaiba na masyadong malayo ang paghuhugutan ng kanilang mga kaisipan para silang dalawa ay maglaban kahit sa kaisipan, 'di ba? So tignan nga natin dito kung ano yung mga pwede natin makita pa, no? Saglit lang. Kung meron pa tayong maidaragdag, baka sakali may maidagdag tayo, no? Tignan natin dito sa Quora.com. Sabi dito, should or should not trans women join the Miss Universe competition? Why are your most convincing argument? So ayan, no? Sasali daw ba, dapat ba daw sumali ang trans women sa Miss Universe? So tignan natin ang mga sagot ng mga tao dito. Sabi dito ni Anna Aflame, my personal opinion is that these competitions are a bit stupid, but they are for women. The Miss bit being the clue. So I don't think biologically men should be allowed to compete. I'd also ban any woman who's had cosmetic surgery. If there are going to be beauty pageants, they ought to show us real beauty rather than the skills of surgeon. But I'd be more than happy to see the end of women competing against each other in this incredibly empty and ultimately meaningless way. So may sinasabi siya dito na ito ay stupid na competition o meaningless lang din ito, pero binanggit naman niya sa kalagitnaan, no, na I don't think biologically men should be allowed to compete. So kasi originally naman nanggaling sa men ang trans women, pero 'di ba, hindi niya isinasara yung usapin doon na I'd also ban women who's had cosmetic surgery. So yung mga nagpa-opera o may mga enhancement ng ginawa sa katawan, especially sa outer appearance, which is alam ko binanggit din doon kanina sa interview kay Gloria Diaz na mention na lang yon, no? Di ko sure kung ano yung sinabi niya about doon, pero sabi nga dito, ibaban niya pati yung may mga cosmetic surgery kung pupunta sila sa beauty pageant para ipakita kung ano yung natural na ganda kaysa doon sa galing ng mga nag-opera o mga doktor. So ilan lang yan sa comment, no? In order
in order to join Miss Universe competition, you have to be selected by your home country, usually by winning your local national pageant. If she make it through the gauntlet of shows necessary to get on that stage, I don't care if she has a flat chest, a prominent Adam's apple hidden by a bushy beard, and a noticeable bulge in her swimsuit. She earned getting that far. A handful of trans women have already competed in the pageant. My guess is that if you didn't know she was trans before she got on the stage, you would not be able to tell. So ito naman pinaglalaban niya, no, na yung mga nakakasali, in order to join the Miss Universe, nakipagkompetensya ka muna locally or at least sa bansa mo, no, para makapasok ka dun eh. Kung napagtagumpayan niya yung mga hirap na yon, wala daw siyang pakialam kung flat-chested ka o may Adam's apple ka o meron ka pang beard o ano pa mang makikita sa katawan mo dahil hindi ka totoong babae. Wala daw siya pakialam. Itong sabi ni Buddha ba, na sinasabi niya, hindi mo naman mahahalata kung nakasali itong mga ito sa Miss Universe maliban nang malaman mo yung history. So ilan lang yan sa mga nabasa natin, no? Dalawang klase ng komento, isang pabor at isang hindi pabor. Pero bago tayo magtapos, para sa akin itong usapin na ito ay napaka-controversial pero napaka-simple lang din kung iisipin. Kaya nga tinatawag na Miss Universe, at sabi na rin sa missuniverse.com mismo, it is created for women. Yun yung original naman talaga eh. At lately lang ito umusbong tong mga gender na pumapasok, transgender, mga nakapaloob doon sa mga nagpoprotesta. Hindi yun yung pinag-uusapan natin dito, pero 'di ba, lately lang mas lalong napapag-usapan tong mga ganitong bagay dahil na rin sa init ng usapin dito. At syempre marami ring ayaw talaga, na kahit makita natin sa comment section ay marami nag-a-agree dito kay Gloria Diaz, which is for me, nag-a-agree din tayo dyan na dapat totoong babae lang ang sumali sa Miss Universe. Ikaw, anong masasabi mo sa issue na ito? Comment down below at tara pag-usapan natin. See ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.